Kung isa ka sa mga taong gustong pasukin ang mundo ng pagbibisikleta, narito ang 5 bagay na dapat alam mo bago ka magsimula. Dapat alam mo yung number 5 para ma-enjoy mong pagbabike at malayo ka sa disgrasya. Nakita mong sobrang sumikat ang pagbabike noong pandemic. Yung halos lahat ng tao noon gustong maranasan ang pakiramdam ng pagiging isang biker, pero isa ka sa mga taong hindi nawili dito at pinagkibit balikat lang ang biking trend. Sinabi mo pa, lalaos din yan. Marami lang talagang sabay sa uso, pero pagkatapos niyan, siguradong hindi na rin nila kahihiligan ang pagbabike. Mga pandemic bikers ba? At nagkatotoo nga, pagkalipas ng 3 taon, unti-unting bumalik sa dati ang bilang ng mga siklista sa daan. Mayroon din namang mga nadagdag, pero halos lahat ng nawili noong pandemic, umalis rin. Pero sa hindi malamang dahilan, kung kailan hindi nauso ang pagbabike, doon ka naman nagsimulang magkahilig. At ayun, bigla kang nahilig sa pagbabike. Before a basher, now a biker. Kaya nag-research ka kaagad kung ano ba ang mga dapat mong malaman bago ka maging isang siklista. At ito ang mga nakita mo. Number 1, dapat alam mo ang iba't ibang uri ng mga bike. Isa ito sa pinakaunang dapat ikonsidera ng mga bikers, lalong-lalo na sa mga baguhan. Makakatulong kasi ito para malaman mo kung anong klase ng bike ang sakto sa riding preference mo. Baka kasi mamaya, mag-fixie ka sa downhill trails o mag-full sus ka sa long ride. Ang tibay mo naman nun. Sa katunayan, wala namang masama kung mag-mix and match ang bike na gamit mo sa klase ng ride na ginagawa mo. Yun nga lang, masasacrifice kasi dito yung riding comfort mo at mas prone ka sa disgrasya. Pero kadalasan naman sa mga baguhan pa lang sa pagbabike, budget bikes lang yung kinukuha. Kaya I suggest na kung kukuha ka ng pinakauna mong bike, kuha ka na ng upgrade proof para mas marami ka ng options sa pag-upgrade. Number 2, aralin mo yung mga bike parts at alamin mo na rin yung mga cycling necessities. Sa kahit anong bagay naman, lamang na lamang yung may alam. Ngayon, at alam mo na yung iba't ibang klase ng bike, aralin mo na rin yung iba't ibang parte nito para kung halimbawa gusto mong mag-upgrade, alam mo kung anong parte lang ang kailangan mong palitan. Sigurado ako, makakatipid ka. Pero hindi lang dapat mga parts ng bike ang dapat alam mo. Alamin mo na rin kung ano yung mga kailangan ng isang siklista kapag magra-ride. Nandyan ang helmet, bike bag, patch kits, tools, mga ilaw at marami pang iba. Kumpleto ka na at hindi ka nakakabahan sa daan. Number 3, basic bike repair and maintenance. Isa ito sa pinaka-importanteng aspeto ng pagbabike. Dapat alam mong kalikutin yung bike mo. Hindi mo naman kailangang aralin lahat ng pag-aayos sa bike mula sa pagbuo ng gulong hanggang sa pagbiblid. Pero dapat alam mo at kaya mong gawin yung mga basic na bike maintenance na pwede mong gawin sa daan. Roadside repairs ka nga. Ngayon, dapat alam mo itong 3 ito. Una, dapat alam mong magtono ng drivetrain mo. Importante ito para ma-enjoy mo ang ride at maiwasan ang wear and tear ng mga parts. Pangalawa, dapat alam mo kung paano maglagay ng kadena. Isa kasi itong kadena sa madalas masira kasi siya yung gamit na gamit sa bike. Ikatlo, dapat marunong kang magpalit ng sarili mong gulong. Kadalasang problema ng mga siklista ang flat na gulong. Kaya maigi kung maalam ka sa pagpapalit nito para makauwi ka ng ligtas. Kung alam mo ang 3 ito, malaki ang tsansang makakarating ka sa iyong destinasyon. Isipin mo na lang kung nasiraan ka sa bundok tapos di mo alam kung paano ayusin. Kawawang nilalang. Number 4, dapat alam mo ang mga cycling etiquettes at basic manners. Para sa lahat ng mga siklista, pakinggan nyo itong number 4. Wala mo ng video kasi dito, real talk muna tayo. Marami sa mga siklista ngayon ay hindi alam ang proper etiquette at manners sa daan. Lalong-lalo na sa mga bata at sa mga isip bata. Panay bilis at lakas lang ang sinasabi. Parang dinisregard na yung essence ng pagbabike, yung pag-e-enjoy. Yung iba pa nga, hindi lang nila pinagmamayabang na malalakas sila. Dinadown pa nila yung mga sa tingin nila mas mahina sa kanila. Hindi ko nila lahat kasi may mga kilala rin akong siklista rin. Nagcha-champion pa nga sa race at bata. Pero mas disiplinado at mas maayos pa nga sila sa daan kumpara sa karamihan. Wala, sinasabi mo lang yan kasi mahina ka. Ang dami mong rason. Sige, sabihin na nating tama ka, mahina ako at malakas ka. Pero minsan lang ang disgrasya. Baka mamaya, sa sobrang lakas mo, maparide in paradise ka niyan. Itong tandaan nyo mga kapadyak, daig ng maingat ang malakas. Matuto kang gumalang sa kapwa mo siklista. Hindi yung panay lakas-lakas lang ang sinasabi mo. Tapos galing din naman sa mga magulang mo yung pinagyayabang mo. Ay naapo, maula man Mildred. Number 5, ang pinakamahalaga, follow traffic rules. Ulitin ko, follow traffic rules. Gusto ko nang mag-bike. Hoy! Hindi ka VIP at lalong hindi ka exempted sa mga batas trapiko. Bago ka mag-ride at sumabak sa kalsada, aralin mo muna ang mga ibig sabihin ng iba't ibang signages sa daan. Gaya nito, pedestrian po ito, hindi finish line. At ipapaalala ko lang, hindi porket nakabike ka, pwede kang dumiretso kahit pula yung traffic light.
Jepoy! Sa pamamagitan nito, mas magiging enjoy ang pagbabike mo kasi makakaiwas ka sa girian ng kapwa mo bumabaybay sa kalsada. Kaya nga share the road, di ba? Kapag kabisado mo rin ang mga batas trapiko, mas mataas ang tsansang malalayo ka sa mga nakaambang kapahamakan sa daan. Sabi nga nila, the best destination is home. Kaya kapadyak, lagi mong isipin na ang target mo sa kada ride ay ang makauwing ligtas at buhay. Since napag-usapan na rin naman natin ang kaligtasan sa daan, bibigyan ko na kayo ng isang bonus tip. Alamin mo ang blind spot ng mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga truck. Ang karaniwang dahilan ng mga siklistang nadidisgrasya ng mga malalaking sasakyan ay hindi raw nakita at napansin ng driver. Bilang isang siklista, kailangan mong alamin ito para na rin sa kaligtasan mo. Huwag kang tutok lang ng tutok. Baka mamaya, sa gustuhan mong mauna ka talaga. Yan adayo mapaw. Kung dati ka ng siklista o kung nahilig ka lang kamakailan, yan ang 5 bagay na dapat mong malaman bago ka magsimula sa pagbabike. Wala namang mawawala kung gagawin mo at susundin mo yan, di ba? Kaya, bakit hindi? Kung may mga bagay pa na dapat mong malaman bago ka magbike na hindi ko nasabi, comment mo yan dyan sa baba at pag-usapan natin yan. Kita-kits na lang sa daan, ride safe always mga kapadyak.